Okay. So ito mga kababayan, no, itong si Praning. Si Praning, no, si Trillanes. Kasi tinawag niyang Praning si Digong eh. So ito, no. So speaking of ICC mga kababayan, no, teka lang, inuubo lang ako, saglit lang. Tesya na, no, hindi nawawala yung ubo ko eh. So yan, no. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, itong si Trillanes, tinawag po ngayon na Praning itong si Digong. Napaparaning na talaga sila. Di ba kanina po, napag-usapan natin kanina, yung tungkol nga po dyan sa people power, na gaslighting nga po na ginagawa nga po ng kampo ng mga Duterte, and then yung sinasabi nga po na hindi daw po magpapahuli ng buhay si Digong. So patayan talaga ang gusto. So ngayon, ang sabi ngayon ni Trillanes, huwag masyadong praning. Kanina lang to, no? And then sabi dito, no, taga lang. Basahin muna natin, na. Sabi dito, naniniwala si dating Senator Antonio Trillanes na lalabas sa hindi inaasahang panahon ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Payo ni Trillanes sa kampo ng dating leader, mag-chill at huwag masyadong praning. Yan. So ngayon, ang tanong kasi ngayon dito, ang dami kasing question dito, unang-una, bakit ang daming alam ni Trillanes sa ICC? At bakit ngayon na yung dating pinagtatawanan ngayon, ay yung dating pinagtatawanan dati ni Digong na si Trillanes, ngayon naman is, ano naman sila ngayon? Hesitant naman sila ngayon kay Trillanes. Kumbaga, parang threat. Hindi naman hesitant, no? Kasi lumalaban sila eh. Threat. Kung dati si Trillanes, tinatawanan lang nila, ngayon naman is parang threat na sa mga Duterte si Trillanes. So pag-usapan ngayon natin yan kung anong kinalaman ni Trillanes sa ICC, and then bakit ngayon is threatened ngayon ang mga Duterte dyan nga po kay Trillanes. So kasi nga po mga kababayan, madami po talagang kagagawan ito si Trillanes regarding po sa ICC na malaki po talagang history niyan. Kasi unang-una kasi mga kababayan, si Trillanes po ang isa po sa pumirma kung bakit po tayo nakapasok sa ICC noong 2010 or 11 kung di ako nagkakamali. So para mas maganda, panoorin na lang muna natin tong report from UNTV. Sige, panoorin natin to . Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na wala pang warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi ng dating mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng ICC warrant. Nagpasa rin din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing mag-chill lamang at huwag masyadong praning. Ayon pa kay Trillanes, darating din umano ang arrest warrant sa panahon na hindi ito inaasahan. Nauna nang inihayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na may impormasyon siyang ilalabas na ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring galing sa ICC o sa local court. Ayan, no? So ngayon mga kababayan kasi, ito, pakita ko sa inyo. No? So dito na naman, no, nang asar na naman si Trillanes. So aning na aning talaga sila kay Trillanes, no? So ang sabi ni Trillanes sa Facebook, no, ito yung ito yung binalita eh. Okay? Ay di pala to, isa pala yon. Ay di ko pala naisama. Iba yung naisama ko tungkol pala sa baril to. Okay. Naniniwala. Sorry. So ngayon mga kababayan, so ngayon mga ka-Streetwise, ang tanong kasi dito, bakit masyadong threatened ngayon ang mga Duterte kay Trillanes? Kasi una kasi mga kababayan, noong 2017 po kasi, di ba? Trillanes, Magdalo charge Duterte at ICC. So noong 2017 po kasi, ito pa lang si Trillanes tsaka si Alejano. Ano ba pangalan ni Alejano? Dalawa sila niyan eh. Si Alejano, no? Dalawa sila ni Alejano. Na sila po ay kasama po sa mga nagkaso kay Duterte diyan nga po sa ICC. So ngayon, kung meron mang unang tao na makakaalam ng developments po diyan po sa ICC, si Trillanes yun. Gets na, di ba? Kasi mga kababayan kasi, ito malinaw naman to. Tingnan niyo yung source ko. Source ko ay Senate of the Philippines. Galing po ito sa Senado noong June 6, 2017.
kung kailan po presidente si Digong. So, basahin lang natin saglit, no? Sabi dito, no? Sani Antonio Trillanes, together with Magdalo Party List, Gary Alejano pala, no? Gary Alejano filed on Tuesday a supplemental complaint against President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court in Hague, Netherlands. So 45 page pala ito. And then ang pinakareklamo dito, no? Okay. Yung about nga po ito, Trillanes and Alejano included in the communication the list of killings which transpired after the first communication to the ICC was submitted last April 24 by Attorney Sabio. So pinag-usapan ngayon dito mga kababayan, yung final nga po ni Trillanes at saka ni Gary Alejano sa ICC is tungkol po sa patayan. So ngayon, kung sila Trillanes ang isa po sa mga nag-file kasama po yung mga biktima, kasi hindi naman sila pwede mag-file eh. Dapat may kasamang biktima kasi pwede silang maging witness or mismong complainant mismo sa ICC. So kung meron mang mga update tungkol po sa nangyayari po sa ICC, so yung tinatawag po na tanga tsaka bobo ni Duterte dati, ngayon threat na sa kanila. 'Di ba? Threat na sa kanila ngayon. Oh, correct nga diyan, no? Nung election bumanggit si Trillanes ng pasaring sa mga Marcos, pero syempre understood naman 'yon kasi nga election 'yun eh. And then mga kababayan kasi, bukod nga po diyan mga ka-streetwise, no, ito po nangyari ito noong June 2017. And then, hindi pa natapos si Trillanes. Nag-file pa siya ng kaso noong 2020. Trillanes says he filed early ICC intervention on Duterte's war on drugs, November 17, 2020. So ngayon, pag sinabi ngayon ni Trillanes na yung ICC ay nakapasok na sa Pilipinas tapos na mag-investigasyon, sa tingin nyo ba pananakot lang yon or talagang meron siyang alam? Di ba? Kung baga dati mga kababayan, yung inaapi-api nila dati na si Trillanes, ngayon, nakakabawi na. Bumabawi na ngayon na, praning na kayo eh. Ganun. Di ba? And then, ito pa, no? So, syempre, ito nangyari ito nung panahon ni Digong. So, anong balik ni Digong? Di ba? Tandaan nyo mga kababayan, no? Ito na i-file yung isa, June 2017. So nung bandang October 2017, meron naman silang pinauso para gipitin po si Trillanes. Palas up to DOJ to probe Trillanes for treason. So hindi ito yung treason ng ng West Philippine Sea. Treason naman ito dahil nga nakapag-usap si Trillanes sa kampo nga po ni Donald Trump sa Amerika para po tulungan yung Pilipinas regarding nga po sa extrajudicial killings. So ito nga, sabi dito, Senator Antonio Trillanes, a vocal critic of President Rodrigo Duterte, has confirmed going to the US to meet with American officials to talk about enhancing bilateral ties, corruption, and human rights. So syempre, mga kababayan, ayaw talaga ni Digong ito. So, ang isa po sa ginawa po ni Digong is, inipit siya sa treason. Actually, pangalawa na yan. Yung unang-una po kasi, yung treason naman po tungkol sa West Philippine Sea. Ito po yung chismis po talaga na pinagkalat po ng DDS na hindi totoo. Ang daming naniwala dito mga kababayan. Ang daming nauto dito. Ako mga streetwise, hindi naman ako maka-Trillanes. Well, sa nakikita ko kay Trillanes, minsan may pakasaltik ng konti. Pero pupuntos naman. Especially ngayon. 'Di ba? Hindi basta ayun ang punto ko dito. So ngayon, ang ginawa ngayon ni Digong, kinasuhan si Pinoy at si Trillanes ng treason. Kasi nga daw po, binenta daw po yung West Philippine Sea sa China. Pero ang totoo nun mga kababayan, galing mismo ito sa Senate of the Philippines na naman to galing Galing ito sa sa Senado So anong nangyari po diyan? Okay. Dismiss po yung kaso. Ayun In dismissing the treason and espionage allegation, the Ombudsman noted, treason is a war crime
it is not all the time offense. While there is peace, there are no traitors. There must be actual hostiles. Back-channel negotiation with China cannot be construed as giving aid to enemy. Pero mga kababayan po kasi, ang pagpunta naman po kasi ni Trillanes dyan po sa China, nung panahon ni Pinoy, ay para po kausapin po yung China, para po pabor po sa Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea. So sabi naman kasi dito, no, according to the Ombudsman, as a result of the intense standoff in April and May 2012 between Chinese and Philippines vessels in the Scarborough Shoal, President Aquino action of exploring means of peacefully setting the ongoing issue with the China was for the interest of the Philippines. Sabi mismo yan ng Korte ng Pilipinas, ng Ombudsman. So ngayon, yung chismis ngayon na pinagkalat nila kay Trillanes, ang daming naniwala doon. Na si Trillanes daw po talaga yung nagbenta ng West Philippine Sea sa China. Kung naibenta pala yan, so bakit pa natin kinukuha ngayon? Ayun ang punto dito eh. Kasi pwedeng sabihin ng China ngayon yan eh. Di ba? Kung binenta talaga ni Trillanes at ni Pinoy yung West Philippine Sea sa China, dapat isa sa mga binanggit ng China na ay nabili na namin yan. Doon kay Pinoy at kay Trillanes. Pero wala silang statement na ganun, di ba? Wala. So ngayon, lumalabas talaga ngayon na kapag ikaw po ay kontra kay Duterte nung panahon na yon, kakasuhan ka. Kunwari, walang alam si Digong, pero in reality, yung mga galamay ni Digong ang gumagawa. Oh. So, ngayon kay PBBM, kahit anong batikos, kahit na anong pambabastos po ginawa ng mga Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ang binalik lang po talaga ni PBBM, bukod dun sa fentanyl, ang ginawa po ni PBBM, pupuntang Davao, inaayos yung mga dapat ayusin. Ito po yung sampal sa mga Duterte. Oh. So, ewan ko ba, kung bakit, Diyos ko, ano ba? So ngayon, malinaw ngayon mga kababayan, kung baga dati, tinatawag lang po na tanga ng mga DDS itong si Trillanes, ngayon po is sakit na ngayon ng ulo ng mga Duterte ngayon. So ngayon pag sinabi ni Trillanes na yung ICC tapos na mag-investigasyon, meron na silang resulta, maniniwala yung mga Duterte. Threaten sila doon. Siguro pag sinabi ni Trillanes na ay hindi lang ICC yung uhuli diyan, buong mundo na, malamang maniniwala pa rin. So ngayon mga kababayan, ano masasabi nyo nga po dito regarding nga po kay Trillanes na ngayon po kumbaga dati parang pinagtatawanan, kinukutya, or kinakasuhan kung ano-ano ni Digong, pero ngayon po is bumabalik na sa kanila ngayon. Kumbaga, bumabalik na sa kanila ginawa nila kay Trillanes. Actually, hindi pa yan, meron pa yan. May mga parting pa yan. 'Di ba? So, kayo ba na naniniwala ba kayo dito kay Trillanes? And then, syempre, alam naman natin mga kababayan na, di ba tulad nga na sinabi ko kanina, itong si Trillanes po kasi is isa sa mga nag-file ng kaso kanila Digong. So, kapag sinabi ni Trillanes, di ba, posibleng paniwalaan talaga ng mga Duterte. Especially nga ngayon na praning na nga sila. Praning na nga talaga kasi ngayon, nag-uudyok na sila ngayon ng people power eh. Oh. So yun lang po mga kababayan. So ano masabi nyo nga po dito sa content natin tungkol kay Trillanes? So naniniwala ba kayo na si Trillanes na praning na talaga ang mga Duterte? Or naniniwala rin po ba kayo na yung sinabi ni Trillanes na yung warrant of arrest po ay darating kung kailan po hindi inaasahan ng mga Duterte? Yan. So dyan po sa 568 po na nanonood, palike na lang din po ng video at saka dyan po sa Team Replays, comment na lang po sa baba.